Unang araw, unang alinsangan sa unang araw ng Abril 2025. Silangang bahagi ng bansa, medyo katamtaman na pero humid at alinsangan na panahon ang umiiral. Halos buong bansa magiging katamtaman na at mostly maaaraw na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero bunsod pa rin ng ilang manipis na northeasterly surface wind flow sa Hilagang Luzon, magkakaroon pa rin ng mga ilang mauulap at inaasahang mga isolated rain showers. At station records for the month of March, tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng Abril 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:57 na ng umaga. Balik muli sa maalisangang panahon ng halos buong bansa at mga mangilan-ngilan lamang na kaulapan ang iiral ngayon, kaya wag masyadong magbibilad dahil inaasahan na aabot sa 11 UV index ang tinding sikat ng araw natin. At inaasahan din ang mas maalisangan, kaya mataas din ang ating magiging heat index na ngayon at humid na panahon. So, yung mga lalabas ngayon lalo, wag masyadong magpa-dehydrate, asahan ang mainit na panahon ngayong unang araw ng Abril. Pero nakataas ang thunderstorm watch ngayong within 12 hours dito sa bahagi nga po ng Visayas area, especially ng Palawan area. May mga ilang surface pa rin kasi umairal dyan. And the rest, ang buong bahagi ng Visayas area, so mapakanluran yan ng Panay Island hanggang Eastern Samar na po yan. So marami masyado kung isa-isahin natin yan. Dahil halos kasama na ang buong bahagi ng Leyte, Cebu, yan. Especially dyan sa may bandang Palawan, yan. Pero may mga indicated areas kasi ng Eastern Samar, lalo na. So lahat ng halos ng areas dyan ay inaasahan daw na magkakaroon ng mga localized thunderstorms. Well, typically mga epekto yan ng water vapor. Pero sa ngayon ay maaraw at asahan natin ang maalinsangan ng ating maghapon ha. So be ready na lamang at wag masyadong magpa-dehydrate. Sa ating current conditions, overcast gloomy pa rin tayo at haze at few clouds dito sa amin sa Caloocan. So since isang buwan na lamang para malapit ang araw ng eleksyon, ay patuloy na magiging maaraw at haze ang paligid namin sa Caloocan. So, gaya pa rin ng mga nakarang araw ay makakaranas din kami ng matitinding alinsangan so far. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze. Sa lowest temperature na itala na aking weather station kaninang 4:51 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Kahapon, highest na amin, 33.2 degrees Celsius na maalinsangan o matinding init na po nito sa amin sa Caloocan. Ngaitala ito kahapon ng hapon at 2:31 PM. Meaning, napakataas ng naging heat index namin kahapon, umabot sa 45.1 degrees Celsius ang graming init pandama sa amin kahapon. Pero kung i-recall natin sa init factor, ang nangunguna sa may pinakamataas ay ang Dagupan City sa Pangasinan na nasa 48 degrees Celsius ang grabing heat index sa kanila. Yan. At pumangalawa naman ang Iba Zambales na nasa 44. Pangatlo ang Viracatan Duanes na nasa 43 degrees. At ang pang-apat ay ang Butuan sa Agusan del Norte na nakaranas ng 42 degrees na init pandama. Kung itatabi naman natin sa peaks, extremes and past 24 hours, nangunguna ang Subic Bay na may 36.4 degrees Celsius na highest air temperature sa bansa. So, pangalawa lang kami halos. Sa Baguio City naman ay nasa 18 degrees Celsius na ang kanilang lowest temperature. Ibig sabihin ay tag-init na rin talaga sa kanila sa Baguio. Dahil pumalo na sa 18 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura sa kanila. Sa Iloilo naman, ang Dumaguete nakaranas ng 37 mm na total rainfall. So, hindi masyadong kalakasan ng mga naging pag-ulan. At since unang araw ng Abril ay wala kaming naitala na bagong pumasok na bagong ulan sa bansa. Pero kung babasahin namin sa Caloocan, ang inaasahan naming magiging April rainfall average ay nasa 36.8 mm lamang. So way below normal pa rin ito.
Pero titingnan natin kung aabot sa differential average or magiging average April rainfall namin dahil nasa 36.8 millimeters lamang yung aming average rainfall for the month of April. So titingnan natin kung aabot yan sa ganyan o mahihigitan pa yung average rainfall this year. So since unang araw pa lamang ng April. So tingnan po natin mga folks. Sa ating outside humidity, nasa 76%, katamtaman po tayo at bumaba ng 1% since last hour at nasa 1,011 hectopascals ang ating atmospheric pressure and steady ito since last hour. Pa-maximum high tide po tayo, 27 minutes na lamang to maximum high tide. So, tingnan natin kung aabot sa mahigit 1 meter ang sea level. Yes, eksakto, 1 meter po ang aabutin ngayong 11:28 AM po yan. So, ilang minuto na lamang, mga around 27 minutes. So, malalim po yan. So, delikado po pumalaot sa ating mga maliliit na chikiting kung nandiyan kayo nakatira sa pangpang ng Manila Bay. At sa mga mangingisda natin ay mukhang maganda yan dahil malalim-lalim po ang karagatan natin at mataas ang sea level. So, kahit sa mga pangpang ay magandang manghuli. Ingat na lamang sa gale force winds dahil medyo mabugso pa rin ang hangin natin lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Kung sisilipin natin ang ating alon, pati yung lakas ng hangin o bugso ng hangin dulot ng gale force winds, sisilipin muna natin gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring sa significant wave height. Makikita natin ang bahagi nito na silangan ng bansa ay aabot sa 1.25 meters pa rin ang taas ng alon. So medyo delikadong pumalaot yung mga maliliit nating mangingisda sa silangang parte ng bansa. Pero sa kanluran, medyo safe naman. Biwari na lamang sa magiging gale force winds. Pero sa kanluran ng Northern Luzon, maabot pa rin sa 1.25 meters ang taas at naglalaro sa 2.5 meters. So medyo mabugso ang northeasterly surface wind flow sa bahagi nito ng Taiwan hanggang sa may bandang Batanes Group of Island. Medyo malakas ang bugso dyan. So ingat na lamang po mga folks. At kung maaari, mga malalaking bangka ang gamitin ninyo para iwas disgrasya dahil mukhang mabugso ang ating hangin sa dagat Pasipiko at dyan sa may bandang extreme Northern Luzon, sa may bandang Kalintang Channel area. Yan, sa Kalintang Channel Zone, malakas po ang bugso dyan kaya umaabot sa hanggang 2.5 meters ang taas ng alon. So medyo delikado lalo na sa mga maliliit na mangingisda. Samantala, nasa moderate ang ating air quality, 58 po ang ating index. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Kanina pa ito nasa moderate. Medyo hindi maganda ang ating air quality. Malamang dahil yan sa nagkakaroon malamang ng thermal inversion. So take note po yan sa mga cities na hindi agad naaapula ang mataas na air pollution sa surface. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:51 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:08 PM. At ang ating waxing crescent, 10% illuminated na po ito, kaka-moonrise pa lamang nitong 7:54 AM at inasang mamayang gabi lulubog ito ng 9:11 PM. So ibig sabihin nasa elevation pa lamang ito na 43 degrees elevation, naka-under moonrise pa lamang ito. So mamaya bago lubog ang haring araw o paglubog ng haring araw, matatanaw na po natin yung waxing crescent na yan. So maganda yan sa mga malilinis ang himpapawid. Walang masyadong ulap. Magandang mag-sightseeing at lalo na sa mga astrophotographers dyan. Palalanin ko lang yung eclipse na susunod natin sa Pilipinas na po. Malapit sa Pilipinas. Sa September 7 na po yan ha. So pinapaalalahanan ko lang. Medyo i-ready na po natin yung ating mga teleskopyo at minsan lamang ito sa buong buhay natin matatanaw yung mga ganitong pagkakataon na makakakita ng total lunar eclipse. Yan. Kitang-kita sa Pilipinas. So, abang-abang na lamang mga folks. I-ready na po ang inyong mga astrophotography equipments para pagdating ng September 7, maganda na ang ating pagpepera. Bali, September 8 yan sa atin ng madaling araw, 2:11 AM o halos 2:12 AM po yan magma-maximum. So maximum po yan ha. Ibig sabihin mga bandang alauna magsi-start na yan. Mga bandang alauna mag-start na po ang covering ng total lunar eclipse. Mga bandang alauna ng madaling araw. So mga 12 siguro maghahanda na po ang inyong lingkod niyan. So subukan nating mag-live. Hopefully makapag-live tayo at walang bagyo sana niyan at clear sky sana para mas maganda ang kuha. So abang-abang na lamang mga folks.
Sa ating local weather outlook naman, para ngayong Martes at Miyerkules, magiging partly cloudy ang ating maghapon. So, medyo overcast pa rin tayo, pero partially cloudy ang ating umaga at hapon. Ganun din bukas ng Miyerkules, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon. At ngayong araw, nasa 90% chance of rain. So, probably isolated rain showers ito. Bukas ay nasa 19 to 20% lamang ang chance ng pag-ulan bukas yan ng Miyerkules. Highest and lowest na pressure expected, maglalaro 32 to 33 degrees Celsius, and lowest na pressure expected ay 25 to 26 degrees Celsius. Magiging maulap pa ang ating weekdays ngayong unang linggo ng April. Well, base sa ating short-term weather forecast, medyo overcast tayo, and then kinabukasan ng Biyernes, sa araw ng Biyernes, magiging partially cloudy, ganyan. So, most probably, medyo partly to sa mostly cloudy at overcast ang halos buong weekdays natin hanggang weekend yan nitong unang linggo ng April. So at least meron kayo idea. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po dito ang ating infrared Himawari satellite imagery, at makikita natin yung manipis pa rin na northeasterly surface wind for dito sa bandang extreme northern Luzon. So medyo maulap at nagkakaroon ng mga ilang kalat-kalat mahihinang pag-ulan ang ilang bahagi ng Cagayan Valley at ilang bahagi sa kanluran ng Zambales. Nagiging maulap din ang parte na yan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, lalo na sa may bandang Dagupan o Pangasinan. So probably mahihina lamang ang mga pag-ulan ang iiral dyan. So medyo mas lower ang temperatura nila dyan ng bahagya. Hindi gaya sa atin sa Metro Manila o bandang Central Luzon pababa na yan ng Calabarzon. Makikita po dito halos walang masyadong kaulapan tayo nakikita, kaya mas maaraw at overcast ang ating magiging panahon. Bakit overcast? Kasi may mga kaulapan kasi dito na medyo bumababa. So maya-maya nagiging makulimlim tayo, then minsan biglang sisikat ng matinding araw. So medyo overcast tayo. Pero mapapansin natin dito, halos moderate to fairly weather naman ang panahon natin. Kasama na ang buong bahagi ng Bicol region. So wala tayong magiging problema. Ayan. Makikita natin dito, at ang bahagi ng Mimaropa, moderate ang lagay ng panahon natin. So puro isolated rain showers lamang ang iral sa halos southern Luzon at Mimaropa area. Sa Visayas naman, partly cloudy lang din ang iiral at ilang mostly cloudy, lalo na sa silangang bahagi ng Eastern Samar. So probably mga mahihinat katamtaman na pag-ulan lamang ang naka-forecast dyan nitong maghapon sa buong bahagi ng Eastern Samar at Leyte area. Pero the rest ng Visayas, katamtaman at moderate to fairly weather naman ang panahon natin dyan. So medyo humid po ang mararamdaman natin. Bakit? Patuloy pa rin ang umiral na easterlies sa buong bansa, kaya maapektuhan po tayo ng mas mataas na humid at maalinsangang panahon po. Yan. So maalinsangan po, kaya makakaramdam tayo ng halos mainit na temperatura na, despite na nagkakaroon tayo ng mga overcast na weather systems. So, alos buong Visayas, ganyan na mararamdaman, ay medyo titila-tila lamang dahil sa bugso ng overcast ng mga pag-ulan o isolated scattered rain showers, especially dyan sa may bandang Leyte at Eastern Samar region. So, be ready na lamang sa pananggalang sa ulan bukod sa tinding sikat ng araw. Moderate naman at katamtaman naman ang iiral sa bahagi ng buong bahagi ng Mindanao, maliban na lamang sa Southern Mindanao na gaya na ating sinasabi, merong near equatoria o surface trough pa rin dito. Most especially tropical wave yan na maaring magbuo dyan sa silangang Pasipiko na nagpapang-abot dito sa southern part ng Mindanao, na magbubunsod po yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pataas bang heavy rain potential? Cluster po ang heavy rain potential dyan sa bahagi ng Mindanao area, especially ng buong Sorsogon area at Davao region. So hindi na natin masyado isa-isahin dahil medyo scattered naman ang makikitaan natin dito ng mga maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat moderate ang halos entire ng Mindanao, magiging maulap lamang lalo na sa bahagi ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, ilang bahagi na Agusan del Sur, Agusan del Norte, at Compostela Valley sa sakop ng Davao de Oro area. Pero mas magiging maaraw ang mahalos kalimihan sa buong central ng Mindanao at Davao region area. Makakaroon lang ng mostly cloudy sa bandang Davao del Sur, ilang bahagi dyan sa may bandang General Santos, pababa na yan ng San Jose Habad Santos, ng Davao Occidental area. So medyo mas makakaranas kayo ng mga kalat-kalat pag-ulan dyan na may pagkilat at pagkulog. Hindi kagaya sa Zamboanga Peninsula, mostly cloudy lamang o partly to mostly cloudy iiral, pero humid ang panahon. Mangilan-lingan lamang ng mga kalat-kalat pag-ulan ang iiral, especially sa bahagi ng Misamis Occidental, itang bahagi ng Lanao del Norte,
Zamboanga del Norte at ilang bahagi ng Zamboanga, Sibugay. Maulap lang din ang iiral sa Zamboanga City at isla na Basilan at Tulusulo na magkakaroon naman ilang mahihina at katamtaman na pag-ulan na puro isolated rain showers ang iiral. So generally halos moderate and fairly weather sa buong bahagi ng bansa. Mangilan-ngilan lamang ang kaulapan ng iiral. So probably ay makikita natin na halos maninipis lamang ang kaulapan dito sa buong bahagi ng southern part ng ating bansa. So mga mahihina at katamtaman lamang ang madalas na uulanin tayo, mga folks. So medyo i-prepare natin ang mga payong para sa tinding sikat ng araw at sa mga biglaang isolated rain showers. Yung mga bugso ng ulan na yan, medyo tama lamang yan para at least maibsan ang tinding init. Ang problema lang natin yung pagtaas nga po ng hot humid natin. So pag mataas ang ating hot humid at alinsangan, hindi agad-agad natutuyo yung ating mga pawis. So yun nga lang ang medyo problema lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. So iwasan na lang naman natin masyadong magpapapawis. Inom na lamang ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration. Bagamat wala na po tayong binabantayang sama ng panahon, CNC97W gaya ng aking sinabi, within 48-hour period, aalisin din siya ng aking tropical cyclone sector. Grace period na lamang para alisin siya ng aking uninterruptible tropical cyclone sector. Yung isa nating tropical cyclone sector na meron siyang period of at least 50 hour para alisin siya totally. Pero doon sa aking initial tropical cyclone sector, inalis siya kaya hindi na natin siya magiging concern since nasa kalupaan na yan ng Vietnam at hindi na siya apektado sa Pilipinas. Mula sa ating global spectral model, makikita natin ang easterlies lamang at ilang tropical wave na iira sa may bahagi ng Mindanao area sa silangang dagat Pasipiko. So pagtaas lamang ng temperatura natin. Ngayon titingnan natin kung nasa neutrality na po ang ating sea surface temperature o yung ating ENSO, La Nina. Tingnan natin ngayong pagpasok ng buwan na ito kung tuluyan na siyang naging neutral na. Just in case naging neutral na po ito, ibig sabihin kung ano na ang dala na temperatura ng easterly trade wind ay yun na lamang po ang pinaka-exact niyang temperatura. So kapag mataas po yan, asahan na magiging maulan ang silangang parte nito lalo na sa may bandang southeastern Luzon, Visayas at eastern Mindanao area. Na most probably na makakaranas ng easterly rainfall. Tinawag ko siyang easterly rainfall kasi mag-evaporate kasi yung magkakapag-evaporate siya ng water moisture sa karagatan niyan, and then paglapit dito sa silangan ng bansa, magko-condensate siya at bubuhos yung saturated rainfall. So medyo mas mataas po ang nagiging accumulated rainfall sa silangan ng dagat Pasipiko natin. Hindi gaya sa may kanluran, gaya ng ating ilang paliwanag, lagi pong mas hot and drier po ang ating klima dyan. So mostly mas tuyot sa atin, lalo na sa hilagang kanluran ng Lower Luzon, damay ang NCR, at ilang bahagi ng Mimaropa area at west portions ng Visayas. Pero patuloy tayong aabutan pa rin ng epekto ng easterlisa, kaya yung hot humid aabot pa rin yan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magdadala po yun ng mga pag-ulan, pero wala tayong naasahan na may mabubuong sama ng panahon. Mag-update tayo para sa latest tropical cyclone forecast monitoring natin kung may mabubuo tayong sama ng panahon for the month of April. Pero typically kasi napakababaan sa kapag ganito April na, halos papik na tayo muli ng matinding init ng panahon. So tingnan natin, inaantay ko pa yung latest refresh ng ating ginagamit na tropical cyclone forecast monitoring natin, yung assessment para sa kung mayroong bagong tropical cyclone pattern na mayroong mapo-forecast tayo kung may mabubuo. Sa ngayon wala po at wala tayong nakikitaan, mag-isamin si level pressure na natiling mataas ang ating atmospheric pressure. Magkakaroon lamang tayo ng mga susunod-sunod na mga high pressure area, hot dry ito. Yan, sa mga susunod na araw, base dito. Kaya probably ay magiging magkakaroon na tayo ng ridge of high pressure area sa bahagi ng Northern Luzon. Iiral na po yan starting ng mga bandang April 3 onwards. Yan. Tataas na po yung ridge of high pressure area natin. So take note po sa mga regions of high pressure area na maapektuhan muna sa parte ng Luzon. Yan, yung ridge of high pressure area. Probably dyan mararamdaman yan. Depende kung aabot yan sa Metro Manila at Central Luzon. Tingnan natin sa mga susunod na araw. Probably ang ridge of high pressure area, kapag kamalawakan na yan, nararamdaman natin yan kadalasan sa Luzon. Lalo na kapag yung high pressure area, madalas dito yan nabubuo, yung ridge of high pressure area o yung center ng high pressure area.
yung blue skies na kitang-kita sa satellite, ng halos klarong-klaro at walang kaulapan. Kapag ganyan, asahan na natin ang range of high pressure area, aabot yan sa entire ng Luzon at maaaring umabot sa may bandang Southern Luzon area. Kapag ganyan po, halos grabe ang alinsangan natin yan. At dry na paligid. So malinaw po yan. Sa ngayon, medyo nag-re-accumulate pa lamang within 3 days to 1 week yung high pressure area dito sa extreme Northern Luzon na yan. At nag-uunti-unti lamang na nagiging drier lamang ang paligid dito sa itaas hanggang sa totally mag-reaccumulate yung range of high pressure area dito. So mas mararamdaman niya ng mga taga Luzon area, hindi masyado muna sa may bandang Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. So yun po yung pinaka maliwanag dyan. Tingnan natin kung may mga ilang convergence, then may mga kababayan tayo na gustong intindihin maigi yung tinatawag nating convergence. Yung possible convection, yung convectivity ng upward low para magiging isang low pressure area. Kung mapapansin natin dito is medyo favorable pero napaka-scattered at disorganized naman. So malabo. Mababa ang chance niyan na magkakaroon ng convection. So wala po tayong naasahan na anumang convectivity o convergence. Maging sa ating divergence monitoring, yung kontrahangin ay halos entire dito sa may bandang south of Guam at napaka-scattered at disorganized. So wala tayong expectancy na mayroong vorticity dyan. Yan, along ITCZ lamang yan kaya nagkakaroon ng moderate vorticity dito. Pero hindi yan maituturing na isang aktibong upward low convection. Epekto lamang yan ng Coriolis at dahil na rin sa ITCZ dyan sa may bandang Indonesian Peninsula. Yan, yung Indonesian Peninsula. Nandiyan dyan kasi yung lane ng ITZZ. Medyo mas malayo pa sa bandang Mindanao area. So, hindi pa natin naramdam yan. Kaya patuloy na ating yung favorable wind shear ay maglalaro lamang dito sa entire ng Central Visayas at Mindanao. Pero, yung convectivity ay napakababa at napaka-unfavorable po. So wala tayong expected talaga na may mabubuong anumang sama ng panahon. Maging sa 700 hectopascal, lane wind speed and direction, halos wala. Dito lamang ayan makikita ninyo yung ITZZ yung convectivity nandyan sa may bandang Indonesian Peninsula. So napakalayo. Nandyan pa lamang yung pinaka-sentry ng ITZZ, kitang-kita naman po yan. Pero sa bahagi ng bansa natin ay wala. Binabaan na natin. Kaya kung gusto nyo malaman yung mga forecast ng kung mababa o mas mababang atmospheric pressure gain, para kung tataas ba ang tsansa ng forecast, makikita nyo yan sa 700 XPI. Kung gusto nyo pa, mas mababa pa, pwede pa. Pero napakaliit na nito na tsansa na aabot sa ganito. Mostly tropical cyclone na yan. Pero makikita natin yung pattern, yung ITZZ malinaw lamang, nasa lane lamang ito ng Indonesian Peninsula. So yan ang purpose ng paggamit ng tatlong yan. Para sa mga meteorologists, ginagamit nila yan para kapag nagkaroon ng bad scenario na tumaas ang chances of possible tropical cyclone, ay makikita dito sa pattern ng mas mababang atmospheric pressure na forecast. Titingnan dito, malalaman kung mataas ang probability dito sa bahagi natin ng Pilipinas. Kaya kung titingnan natin, meron dito sa may bandang kaluran ng Luzon o eastern part ng Northern Luzon, medyo may convectivity dito o low pressure. Dito naman sa alongside ng ITZZ sa may Indonesian Peninsula. So, yun yung mga worst cases pero maliit ang probability na magkakaroon tayo sa bansa. Mapakaliit. So, kung tataasan natin yung hectopascals o high atmospheric pressure, makikita halos hindi ganun significant na may nakikitaan tayo na anumang tropical cyclone. So, mababang atmospheric pressure na yan. Pinatidahan na natin. So, yan po ang paggamit niyan, mga folks. Normally, 925 hectopascals. Ito yung pinaka mostly normal na ginagamit ko para at least dito may mga at least mga 50-50 generated forecast ng mga tropical cyclone. But since wala tayong nakikitaan, malinaw na mababa ang probability of tropical cyclone hanggang sa susunod na 3 araw. Ayan naintindihan nyo na folks, ang pinaka nilelayman ko na para sa mga kababayan natin na gustong maintindihan bakit may ginagamit tayong 3 klase ng wind speed and direction at alongside with atmospheric pressure. Ito yung mga forecast scenario kapag yung pagbabago ng mga atmospheric pressure bumababa o tumataas. At nalalaman natin kagad o at least meron tayong initial forecast scenario kung saan maaring magkaroon ng development of possible tropical cyclone. Kitang-kita naman dito halos wala. Maging 500 hectopascal na yan. So, ibig sabihin lamang napakaliit ang tsansa na may mabubuong sama na panahon. Anumang tropical cyclones.
Sa ating bagong West Pacific Basin experimental monitoring, wala rin tayo nakikitaan na anumang anomaly rito. So ito yung pinaka real time nito. Ito medyo delayed pa, naka-postpone yan, hindi yan nagpa-function dahil nag-a-update itong si NOAA. Ngayon yung isang under experimental ni NOAA, working na po siya. Ito yung pinaka real time natin at makikita naman natin ay halos wala pa rin tayong nakikitaan na anumang anomaly development. So mula sa mga computer models, most probably tropical wave lamang ang iiral, maging kay SMWF, tropical wave pa rin na magpapaulan sa bahagi ng Mindanao. Yan, halos hindi masyado sa may bandang Southern Luzon at Central Luzon area. Halos walang kaulapan masyado. So malinaw yan mga folks, wala tayong anumang sama ng panahon talaga na mamamonitor within 3 days to 5 days. Baka nga next week wala pa rin. So abang na lamang sa ating tropical cyclone assessment forecast para sa buwan ng April 2025. Ipapost ko yan sa aking Facebook page. Since unang araw na po ng April 2025, tingnan natin yung status ng ating hydrological levels, yung ating water levels sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa mga ilog ay medyo tumataas yung ilog dito sa may bandang Santo Niño at sa may bandang Pandan Pasig. Medyo tumataas yung water level dyan, yung ilog. Sa may bandang Montalban naman, sa Burgos, medyo mataas din. At bandang Rodriguez sa San Isidro, medyo tumataas ang level dyan. Sa ating mga water level dams naman natin, makikita dito ay stable naman itong si Angat at Ipo Dam at La Mesa Dam. Nanatiling critical itong si Ambuklao at si Pantabangan Dam na lamang. So mukhang nag-normal itong si Magat Dam o San Roque. Dalawa na lamang kasi ang pinapakita na nasa water critical, si Ambuklao at Pantabangan Dam. And the rest, normal naman ang water levels natin. Ito na po yung bagong input para sa month of April. So kung babalikan natin yung month of March, ay makikita natin stable po ang lahat ng hydrological levels natin sa pinaka-primary dam natin mula kay Angat, Ipo, La Mesa Dam at Magat Dam. So pagpasok po ng April ay normal pa rin yung water level niya. Pero magtipid-tipid po tayo mga folks dahil bukod sa nagtaas ng single ng tubig itong si Nawasa, yung pagpasok po ng hot dry season natin ay maaring mabilis na magpababa ng water levels ng mga dam natin. So medyo control po sa paggamit ng ating mga Nawasa mga folks ha. So malinaw yan mga folks. At least meron tayong idea. Sa ngayon ay wala tayong masyadong magiging komento dahil normal naman at hindi naman nagki-critical yung mga dams natin. Mga ilang levels lamang ang nababawasan sa kanya. Gaya na lamang ni Angat Dam na halos 1.7 meter lamang ang nagne-negative sa kanya. Pero entirely hindi naman siya umabot pa ng 190. Wag lang siya bumaba ng ganyang kababa. Sa ngayon nasa 210.29 meters po ang level ni Angat Dam. So ganun din po sa ibang mga dams. Halos hindi naman critical yung pagbawas ng kanyang water levels. So wala tayong magiging problema. Samantala sa Ulat Lindol, well, wala naman tayong masyadong bagong incoming na malakas na pagyinig. Pero kahapon medyo may pagyinig na na-detect ang aking seismometer. Buti na lamang sa labas ito ng bansa. So since international ito, dito yan. Kung babalikan natin kahapon, maabot yan ng magnitude 6 Yan, sa may bandang Samba, Indonesia. Ayan. Buti na lamang dyan. Galing. Mabot ng halos sa 5.6 to 6.0 yung lakas ng pagyinig dyan. Kaya na-detect ng aking seismometer kagabi. Actually, kagabi to hapon. Paggabi pa lamang. Ayan Mga magnitude 5.6 po yan. Yan, sa may bandang Indonesian Peninsula siya. Ayan, meron na naman So medyo sunod-sunod ang mga pagyinig dito sa area na to So medyo magalaw ang mga fault line sa paligid nito rito. Ayan, probably itong fault line nito medyo magalaw to ngayon. So alisto po sa mga kababayan natin dyan dahil medyo magalaw po ang paligid. Magkakakarugtong na yan. Maaring yung energy traveling yan ay after magkaroon ng malakas na magnitude 7.7 sa Myanmar nung isang araw, ay yung main fault na yan maaaring gumagalaw na rin yan
after magkaroon ng magnitude 7.7 sa Myanmar. Makikita nyo yung dugtong ng main fault na yan, yung main fault system na yan. Ano bang main fault to? Yan, subduction thrust pa, oh. So, since nag-split yung tectonic dito kay Myanmar, malamang gumalaw ito, yung subduction na to. So, nagkakaroon tuloy ng mga pagyanig dito sa may bandang Indonesia, sa Katimugan. Yan, oh, sa may bandang Sumba region at Sumbawa region, Indonesia. So, ingat po sa mga kababayan natin dahil maraming mga bansa sa Southeast Asia ang apektado ng paggalaw ng main tectonic plate na ito. Yan, oh, karugtong yan ng Myanmar, oh, at Thailand. So, alisto po sa mga kababayan natin dyan sa Indonesian at Indonesian Peninsula. Pero sa atin sa bansa naman ay so far wala naman tayong bago na malakas na paghinig. At mula sa bagong data feed input mula sa data ni Feebox, wala naman tayong magnitude 4.9 na itala ngayong araw ng April 1. Pero may mga ilang mga pagyanig na kaagad ang naitala. So, mula sa pinaka-historical earthquake natin, yan, for the month of April, since hindi pa separate o hindi pa sineseparate ni Feebox yung total, so hindi natin mabibilang yung, isubtract nyo na lamang yung month of April, 986, sa month of March. So, kung susubtract nyo yan, 986 minus 930, lumalabas na sa 56 total earthquakes pa lamang po tayo. Yan, so malinaw po yan. Pero for the month of March, ang naging total earthquakes natin, nagsara siya sa 973. 930 dito is magnitude 2.0 pataas, 40 dito is magnitude 4.0 pataas, at 3 sa ating magnitude 5.0. Yan. May nagpuna sa akin na foreigner, medyo ayusin ko daw yung aking legend. Medyo nakakalito daw. Dapat supposed to be 2.0 to 3.9 dapat. Then 4.0 to 4.9. Hindi dapat 4.0 to 5.0. Kasi yung 5.0 na yan is categorically pasok na yan sa magnitude 5.0. Medyo may point nga naman. Kasi yung ating yung bago nating recorded historical earthquakes ay na-discover natin mula nang mag-share ang USGS na magkaroon ako ng recorded historical earthquakes, which is ginawa ko na nga po at ito na nga po yun. Dito tama yung ating legend. Ayan, 4.5 to 4.9, then 5.0 to 5.9, dapat ganyan dapat. So ayusin natin yan, walang problema nga po. At least yung mga professional na mga geologists ay nagpapadala sila ng mensahe sa akin through email at sinasabi nila yung napapansin nila sa ating website. Pero very impressive daw sila sa ating website dahil napaka-detailed daw po yung ating presentation sa ating website. Well, nagpapasalamat naman ako sa mga foreigner na nakakapuna. At ayusin natin yan. Tama nga naman, dapat hindi ganyan ang pattern. So, ayusin natin yung legend na yan. Maging dun sa ating message bubble. Dapat hindi ganyan. Ayusin natin yan mga folks. Pero, malinaw naman na hindi umabot sa 1,000 ang ating total earthquakes for the month of March. Hindi kagaya ng February, kung ilo-load natin, mas mababa naman siya. So, ibig sabihin, mas mataas ang month of March kumpara sa month of February. So, despite na hindi umabot sa 1,000, pero naging mas mataas ang naging total earthquakes for the month of March kumpara last February 2025. Mas tumaas siya ngayon. Ang kaibahan nga lang, kung babalikan natin yung month of February, mas madami naman yung ating magnitude 5.0 pataas. Ayan o, 5 yung magnitude 5. Hindi kagaya ng March, mas mataas kumpara sa month of February, mas konti lamang, 838 lang sa February. For the month of March ay nasa 973 total earthquakes tayo, pero tatatlo lamang ang magnitude 5.0 pataas na recorded. So yun lamang ang kaibahan nila. So medyo mas aggressive yung nakaraang taon ng February, hindi kagaya ngayong March. Kaya lang, mas marami nga lang yung ng mga naging earthquakes na total pagdating ng last month. So, at least meron tayong idea at yung differences nilang dalawa. Ngayon, sa ano ba ito tinatawag nating recorded historical earthquakes? Kung natatanda ninyo, nung month of February, merong Pinoy tayo na nag-request kung pwede daw akong gumawa ng historical earthquakes o yung pinakatinatawag nating recorded historical earthquakes.
Yung data feed na ito galing sa USGS server data. At least dito, anytime pwede nyo makuha yung information ng mga historical earthquakes since 19th century, 1900s, ayun, no? Pero kaya hanggang 1800s. Since yung 1800s, wala pang nagpa-plot ng earthquake recording. Nitong 1900s lamang nagkaroon ng mga earthquake plotting ang USGS. So, yun lamang. Typically, 1900s nagsimula na nagkaroon ng mga plotting ng mga lindol. At itong default na ito ay naka-default yan sa 1900 at magnitude 9.5. Yung maximum magnitude earthquake. So, between magnitude 6 to magnitude 9.5, lilitaw sa mapa yung mga iba't ibang mga lindol ng mga nakaraang mga taon between 1900s to year 2025. Bagamat wala pang lumalabas na record ng 2025. Pero kung ano man yung hanggang saan ang inabot na lindol, gaya na lamang nung 2022, ayan, ito yung year 2022. Natatandaan niyo yan sa may Bangged. Ang dami pong na-damage yan, di ba? Ito yung pinakahuling recorded earthquakes natin since 2022. 2023, wala naman tayo masyadong ganyang kalalakas din na destructive. I-double check natin yan. I think meron tayong 2023 dito na recorded. Especially dito sa may bandang Mindanao. Ito magnitude 8 ito 1972. So nakikita natin dito yung mga nakaraang mga lindol at ano yung mga lugar natin sa Pilipinas ang nagkaroon tayo ng matitinding pagyanig noon. So makikita po dito yung mga nakaraang mga iba't ibang nakaraang taon. Huling record nito 1924 pa, magnitude 8.1. So nagkaroon na pala ng malakas sa pagyanig dito sa may bandang Gobyerno Generoso noon. Grabe 1924. Ay isa nitong 1918. Grabe 1918 pa. Nasa dagat ito ng southwest ng South Cotabato o Sultan Kudarat. Sa dagat ito. Yan, hindi lang natin alam kung nagkaroon ng matinding tsunami diyan. So, 'yon. Yung isa naman 1972, magnitude 8 din. So far, ito pa lamang yung areas na ito sa Mindanao ang nagkaroon pala tayo ng magnitude 8 na lindol. And so far, wala sa bahagi ng Luzon. Pero mas marami ang magnitude 7, 7.5, 7.1, 1948, yan, 1934, sabi bandang Kabatyogan, or bandang kanluran nito ng Bigan. Yan, Bigan, Ilocos Norte. Pero malayo ito sa may bandang West Philippine Sea, halos ito. Pero ito yung pinaka-latest natin nitong July 27, 2022. Grabe, naging damage dyan noon, di ba? Natatandaan ninyo. 2022, nagkaroon tayo ng magnitude 7 dyan. Northeast ng Bantay or mas typical bandang dito sa may bandang silangan ng Dolores or ng Bangged. Kung pagbabasa natin yung Bangged, yan, mga southeast ng Bangged, yung epicenter niya, nagkaroon tayo ng magnitude 7.0 dyan. So, sa mga kabayan natin na gustong malaman yung pinaka-historical earthquakes, makikita nyo po yan dito sa ating recorded historical earthquakes. So, ma-adjust po yan. Pwede nyo i-input kung anong taon. Halimbawa, 2023 to 2025. Tapos, halimbawa, gusto nyo between magnitude, ang pinaka-minimum kasi magnitude 4 magnitude 4.5 siya. So, pag niload mo yan, and then press filter, maglo-load po lahat ng data mula year 2023. Yan. Magre-recompute siya. Medyo matagal kasi ang daming recorded earthquakes Ayan. See? So, makikita nyo po dito yung mga lindol between year 2023 to 2025. Pero most probably, wala pang 2025 yan. Probably 2024 yan o 2023. Kung ano man yung available na lumalabas dito, ay nakikita nyo po dito. For reference ito ng historical recorded earthquakes kasi. Para malalaman natin kung ano yung mga naging malalakas na pagyinig, gaya na lamang dito. Last year ito, 2024. So, nagkaroon nga tayo ng isang magnitude 7.1.
at isang 7.6. Ito yung, di ba, naalala ninyo, grabe sa may bandang Bislig. Year 2023 po ito. Ayan ang daming na damage, nagkaroon ng damage sa paligid na hinatuan. Kung naalala ninyo, di ba? Yan, at nagkaroon ng napakaraming cluster na earthquake dyan after nagkaroon ng magnitude 7.6 dyan sa may bandang silangan ng hinatuan. Then, last year lamang, magnitude 7.1. Yan, south west naman ng Sultan Kudarat ito. Buti sa dagat. At wala namang naitalang tsunami dyan. And then the rest, mga magnitude 5 na mga magnitude 6. Yan, magnitude 6. Kalamitan sa Mindanao, mas marami po ang naging recorded earthquakes, hindi masyado sa bahagi ng Luzon. Mayroon naman, may mangilan-ngilan lamang. Pero kung mapapansin ninyo, napakadami sa bandang Mindanao pa rin. Kasi dyan kasi yung mga mararaming mga tectonic plates at may mga undersea volcano pa dyan. Kaya mas yanigin talaga ang parte ng Mindanao. So nakikita natin yung pinaka-details dito mga folks. So gusto niyo malaman ay nandyan na po. Yan, kung gusto niyo malaman yung pinaka-historical earthquakes natin, ang data feed na yan ay nanggagaling kay USGS. Yan. Pero kung mula sa pinaka-official ng data feed ni PBOX, dito naman sa year historical earthquakes natin, pero between 2018 hanggang 2024 po ito meron. Ito, pinaka-kompleto naman ito kasi official ito. Sa data feed ni PBOX galing mismo yung data. Yan, sa gusto nyo malaman at dito malalaman niyo kung ilan-ilan yung mga total earthquakes kada buwan. Ito kasi hindi. Ito yung mga general earthquake recordings lamang. So hindi siya monthly. Kung ano lang yung pinaka-historical na mga naganap na mga pagyanig, inire-record yan ng USGS. So hindi kagaya yan ng ating yearly historical earthquake sa Pilipinas. Starting year 2018 mas kompleto, which is meron yan between January hanggang December po yan. Nalalaman natin kung ilan ang total na earthquakes niyan, which is nakikita natin dito sa ating annual earthquake magnitude counts. Mula year 2018 hanggang last year, noong 2024 po. Nalalaman natin kung ilan yung naging total earthquakes niyan. So yan, ang gusto niyo malaman. Dito for recorded historical earthquakes lamang. Since 19th century pa. So at least malalaman ninyo dyan mga folks ha. At least meron na tayong idea at nandyan na po yung kompleto lahat ng details. At review naman tayo sa ating huling record natin ng ating climatological summary for the month of March. So, ima-monthly summary po natin. Makikita po natin, last month ng March ay pinakamataas na 35.1 degrees Celsius. So, mapapansin natin, mas bumaba po yung ating temperatura last month. Hindi kagaya ng mga nakarang taon. Nung last year, 2024, umabot ng 36.2, yung pinaka-highest average temperature. Highest temperature recorded natin. Pero pinaka-above average temperature natin ay mas mababa pa rin. Ayun, 32.7 degrees Celsius lamang. So, halos dikit. Mas mataas pa rin ng mga nakarang taon. 33.3 degrees Celsius and 33 degrees Celsius. So, bahagyang bumaba po ngayong taon ng March. Pagdating naman sa lowest temperature naman ay naging mas mababa ngayong month of March kumpara last year. 24.1 degrees Celsius ang lowest. Last month, ngayong taon, 23.3 degrees Celsius ang lowest. So, mapapansin ninyo doon sa huling report natin ng global temperature natin, bumaba nga po yung pinaka-global temperature natin. Ang resulta, bahagya rin bumaba yung ating temperatura ngayong taon for the month of March. So, malinaw dito, mukhang bumababa yung ating temperatura, ha? So, medyo good news ito kung sakali, ha? Sana tuloy-tuloy po na mas bumaba ito. Tingnan natin ngayong month of April kung aabot ito ng 39 degrees Celsius halos. Last year, grabe init. Maabot ng 39 degrees Celsius ang temperatura namin sa Caloocan. Pinakamataas yan na naitala namin sa Caloocan since 8 years. Yan, 39 degrees. Tingnan natin, sana naman hindi umabot ng ganyan. Sana mas bumaba. Yan. So, yun lamang po pinaka-latest natin. At yung ulan naman, yung month of March, mas mataas siya kumpara last year. 27.6 millimeters ang total rainfall sa amin sa Caloocan. Pero ngayong taon, nasa 31.2. Bahagya itong tumaas. Yan.
Pero yung 2023 halos wala kaming ulan nitong March, nitong year 2023. Then last year 27.6 at ngayong taon for the month of March nasa 31.2 millimeters. Mas mataas siyang ng bahagya ngayon. Yun. Tingnan natin kung uulanin din tayo ng marami-rami sa April. Last year kasi wala, halos totally wala kaming recorded rainfall nung April. Tingnan natin ngayong taon, malalaman natin since medyo bumababa nga po yung temperatura natin ngayong taon. So medyo good news siya ng bahagya. Sana tuloy-tuloy pong bumaba yung temperatura natin para yung rate ng pag-ulan natin for the month of April medyo tumaas ng konti para hindi tayo masyado mainitan ng sobra. So nakikita natin yung difference, di ba? And then yung bugso ng hangin, lakas ng hangin natin, halos stationary. Yung lakas ng hangin last year 68 at 65 kilometers per hour. Hindi kagaya nung 2023, mas mahangin 81 at 78 kilometers per hour. Last year tsaka ngayong taon ng March medyo mahina siya, around 65 to 68 kilometers per hour lamang. So humihina yung bugso ng hangin natin ngayong taon at last year, kaya siguro napakainit ng temperatura natin. Yun. Mapapansin din yan sa wind run. Hindi nag-load yung wind run. So, i-reload natin. Hindi nag-load yung wind run Nagkaroon siguro ng error. Pero yung wind, okay siya. Mas mababa siya ngayong taon at last year. Yung ating solar radiation, mababa rin ngayong taon at last year. Almost stationary. Hindi kagaya nung 2023, 2022. Matindi yung sikat ng araw sa atin. Yung solar energy. UV index, kung papansinin natin, halos stationary lamang last year tsaka ngayong taon. Mas mataas. Hindi kagaya nung year 2023, mas mababa siya. Yung UV index peak. So matinding ang tindi ng UV index natin last year tsaka ngayong taon ha. So take note yan sa mga nagbibilad ng matindi sa tinding sikat ng araw. At yung wet bulb natin, yung concentration ng water moisture sa paligid ay almost stationary lamang since 3 years. Since past 3 years. So, walang problema. Atmospheric pressure, almost stationary lamang din last year hanggang ngayong taon. So, wala tayong magiging komento. Yan. Sa gusto malaman ang details natin para mas malalaman natin yung pinaka-detail ng ating climatological summary. So, ibig sabihin yung seasonal summary natin for temperature, yung hot dry season natin, probably, ay na-expect natin nasa 35.1 degrees Celsius ang ating highest temperature summary ngayong taon. Ayan, between 2024 to 2025, yung ina-expect natin na magiging temperatura natin ngayong taon, naglalaro sa 35.1 degrees Celsius. O, ayan malinaw po yan. Yan yung magiging forecast. So, in-expect natin na 35.1 degrees Celsius ang taas. Yung ating heat index. Nasa may heat index natin. Wala tayong heat index. UV, yung UV lang, tsaka yung humidity pala. Yung heat index natin is inaayos pa natin. Nag-e-error kasi doon. Pero mapapansin naman natin, kung i-compute nyo, halos around 51 to 52 degrees yung ating magiging heat index. Kung pagbabasa natin yung humidity at yung ating summary of temperature, nako-compute yan Yan. Reciprocant factor of humidity of 96 degrees, ibig sabihin yan, mga around 51 to 52 degrees Celsius yung expectancy natin na aabutin tayo ng pinakamataas na heat index. Yan ang computation yan. I-double check nyo na lamang. May calculator naman sa Google kung paano i-compute yung heat index. At meron tayong pattern yan. Tingnan nyo na lamang kay pag-asa. Since sa amin, nasa 96 yung aming temperatura ng humidity, o 96%, hindi pala degrees, 96% yung ating humidity, at yung taas ng temperatura nasa 35.1, halos nasa 51 to 52 degrees Celsius. Alanganin na sa 50 degrees Celsius yung pinaka-highest heat index namin sa Caloocan. So, mataas pa rin base dito sa ating temperature seasonal summary natin. So, at least maliwanag at maganda yung ating napepresenta.
So again, medyo good news po tayo dahil ang ating temperatura this year medyo bumaba po siya. Hindi kagaya last year na nasa 36.2 degrees Celsius na grabing init dito sa amin sa Caloocan. So yung factor niyan sa buong NCR at sa iba't ibang bahagi ng bansa, malalaman natin na mas bumaba ngayong taon. Hindi kagaya last year. So yun po ang pinaka mas malinaw dyan na paliwanag. Ngayon kung titingnan naman natin sa nationwide monthly temperature average mula naman sa data feed na official ni Pag-asa na nakadata feed sa atin kasama ang historical data. Pagdating sa Metro Manila ay pinakamataas na temperatura base sa recorded ni Pag-asa. Nangunguna ang NAIA na nasa 35.5 degrees Celsius. Pumangalawa ang Science Garden na nasa 34.6 degrees Celsius. Sa pinakamababa naman ang sa NAIA ay 23.8 at sa Science Garden naman sa Quezon City 21.4. Pinakamababa na yan for the month of March. So halos stationary sa amin sa Caloocan. Kung mabalikan ninyo yung discussion natin kanina. Sa iba't ibang lugar naman sa bansa, gaya na lamang dito, pinakamataas ang recorded na highest temperature ang QB. Ewan ko anong tawag dyan. Bakit QBPT? Ewan ko ano ba yan? Subic ba yan? Putol-putol yung ano ni Pag-asa dito. Pero nasa 37.4 degrees Celsius yun. Malamang Tugigaraw siguro ito. Malamang nasa Tugigaraw yan. At pangalawa ang San Jose sa Occidental Mindoro, 37.2 degrees Celsius. Pangatlo ang Tarlac, 37 degrees Celsius. So Central Luzon ito. At ang pang-apat ay ang San Jose, Occidental Mindoro. Diyan naman sa pareho nitong March 13, 36.9 degrees Celsius. Ang pinakamababa naman, siyempre, laging nangunguna talaga ang Benguet, La Trinidad, 12.1 degrees Celsius. Pangmangalawa lamang Baguio City, nasa 13.2 degrees Celsius, ang lowest temperature since March 21 po yan. Kay Benguet naman ay March 23. So, yan po yun. As of March 31 po yan, kahapon, yung huling observed temperature records or nationwide monthly temperature average sa historical data natin. So, malinaw po yan mga folks, ito mga historical records yan. Kung gusto nyo malaman yung mga nakaraang taon, malalaman ninyo yung pinaka lowest and highest at sa lahat ng ground stations pati sa Metro Manila, makikita nyo po dyan kung gusto nyo malaman ang historical records nyan. Pero yung monthly natin na extremes, dito nyo po mapagbabasihan yan. Yan, between March 1 to March 31 yung naging recorded nyan. Kaya nire-review po natin. So mapapansin ninyo ang area na yan ng Occidental Mindoro at Tugigaraw typically ay mas matataas ang temperatura. Normally yan. Yan. So highest temperature natin yung Legend, lowest sa La Trinidad Benguet, at ang highest pa rin ang San Jose Occidental Mindoro na nasa 34 degrees Celsius. Kaso February to hindi pa ito nung March So hindi pa to updated. Hindi pa pala updated ito. Hindi gaya dito sa observed temperature, ito mas latest. Kasi hanggang kahapon ito. Ito February pa pala to. So wala po ito. Hindi pa lumalabas yung latest. Si Pag-asa talaga hindi masyado sila updated sa mga observed extremes and temperature climate nila, no. Minsan updated yung kanilang observed temperature, pero hindi naman updated yung kanilang average monthly ng kanilang mga data, gaya na lamang nito. February pa rin, no. Sana na sa mga officially Pag-asa, gawin nyo na kasing automated yung mga ganitong plotting kesa mano-mano para mas near real time po yung ating observation at nakakapag-report kami ng mas matino po. Yun lang mga pinaka-dates natin sa pinaka-observation sa pinaka-official data ni Pag-asa, na kung papansinin natin ay pinakamataas lamang sa amin ay 35 degrees Celsius. So halos mas mataas kami sa Caloocan since noong March, 35 degrees Celsius sa amin. Hindi kagaya kay Pag-asa, pinaka-highest na nila is, let's say na lamang di sa Metro Manila, nasa 34.6 degrees Celsius. So nangunguna pa rin sa amin sa Caloocan ng may pinakamataas na observed highest temperature dito sa Metro Manila. Nasa 35.1 degrees Celsius sa amin since March 13, 2025. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa unang araw ng April 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng April 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating report, since magiging mas maalinsangan lamang tayo simula ngayong araw mga folks, at ilan-ilan lamang na kalat-kalat na pag-ulan ang iiral lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan, almost real-time events, at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.